O mga kamibay, ngayong araw nga ay nandito kami ngayon sa Old Busuanga. Kaya nga pala kami nandito dahil nga birthday ng isa naming kasamahan. Inimbitahan nga lang kami ng kapatid ng asawa ko kaya kami narito. Ito nga pinuntahan namin ay tinatawag nilang Island Boy. At dito nga kami mag-overnight. Gabi na nga kami nakarating dahil nga sa hapon na rin kami nagbiyahe. Kaya naman pagkatapos namin kumain ay agad na nga kami natulog. At nang nag-umaga na nga natuwa ako dahil napakaganda ng paligid. At kung makikita nyo rito ay tulog pa nga itong aking bunso. Sinabihan na nga lang to ng kanyang papa nang sa ganun nga ay mayat makagising na. Ito ngayon lugar na talagang makakabalik ka kapag ito ay nakita mo. Yung hindi ka talaga magsasawa kapag nandito ka na. At for the first time ko nga pala pumunta dito. At sabi ko nga dadalhin ko talaga mga magulang ko dito kapag nagkataon na may okasyon din. Kasi sa totoo lang kapag once talaga na nagustuhan ko ang isang lugar, babalik at babalikan ko talaga. Kaya nga napakaaga ko nga dito gumising eh. Kahit napuyat ako sa lakas ng kalampag ng alon, okay lang. Alam mo yun, yung parang hindi ako taga-dagat noon. Yung tipong nakakamiss din talaga tumira sa tabi ng dagat. Kaya ayan, kapag nakakapunta ng dagat, kala mo ignorante. Sino ba naman kasi ang matutuwa sa sobrang linaw ng dagat at napakagandang tanawin? At dahil minsan na nga lang maligo ang anak ko, ay natatakot pa. Ano ba naman kasi ngayon lang talaga kami nakapagdagat ulit. At ito nga yung anak ko, tuwang-tuwa nga sa nahuli niya. Paano ba naman kasi wala yan sa bundok? At hindi ko nga alam kung anong klaseng nahuli nila nito. Basta ang alam ko, dawat or kagang. Basta crab na kinakain din daw. Hoy, ignorante. Kaya na ito sinong Clifford. Todo effort din sa mga bata manghuli. Dahil pakiramdam niya, ito lang talaga makakapagpasaya sa mga bata. O siya, ikot tayo sa kalibutan. At syempre, hindi tayo pwede magpaupo-upo lang. Kailangan natin i-enjoy ang araw na to. Sa mga nakatira dito sa Old Busuanga, sobrang sulit at sobrang ganda po talaga ng inyong lugar. Kaya kung dito ako nakatira, sisiguraduhin kong araw-araw kong uubusin ng mga shell dito. Hoy, manginginas ka pala. At eto na nga, nag-moment na ang balyena at ang balo. Lang yan naman, for the first time na nga lang buhatin, ihahagis ka pa. Kaya may araw ka rin, makakaganti rin ako sa'yo. So ito na nga, nagmamuni-muni na naman kami dalaw para maghanap ng shell. Kasi sayang naman kung uuwi kami tapos wala kami madadala, diba? Ano ba yan, nak? Wala ka ng pinipiling lugar? Paano tayo makarami ng shell niyan? Kaya kayo kung gusto nyo rin pumunta dito sa Old, sobrang napakaganda talaga at meron silang entrance na 50 pesos per head. Ay sorry, hindi pala to libre, may bayad po dito. Pero kung may kilala ka or taga dito ka, ba, swerte mo dahil libre ka lang. O ayan, may paraning slow motion pa ang mga balyena at balo. Ganito talaga pag for the first time, lalo na pag minsan lang makalabas ng bahay. At itong aking bunso, syempre kailangan meron din siyang pa slow motion. At ito naman ang anak kong pangalawa, tingnan nyo naman kung grabe katuwang-tuwa talaga maligo sa dagat kahit babad pa yun sa maghapon. At ito naman si Nong Clifford, happy yarn. At syempre walang uuwi pag hindi nakapagbuko. Hoy Doy, sino nagsabi sa'yo na kumuha ka dyan? Wala ka nang ambag, kumuha ka pa dyan. At eto na nga ang pinakahihintay naming dalawa. Ang makauwi sa bahay ng uulamin. Bahala na sa init ng araw, ang mahalaga ay makauwi ng ulam. Wow, ang daming chinelas. Ito ang mga nakuha namin mga shells bago kami uuwi. Siguro kung titimbangin, mga nasa 4 na kilo ang aming mga nakuha. At dahil uwing-uwi na ang mga person, kaya yan pauwi na kami dito. Ginutom tuloy ang mga nanginas. Kaya sa mga gustong pumunta dito, sana ma-enjoy nyo rin. Kaya naman hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood.